If faith can move the mountains, let the mountains move. We come with expectations, waiting here for you. Waiting here for you. You're the Lord of all creation, and still you know my heart. The author of salvation, you've loved us from the start. I'm waiting here for you with a hands lifted high in grace, and it's you, Lord, we adore, singing hallelujah. You were everything you promised. Your faithfulness is true, and we're desperate for your presence. All we need is you. I'm waiting here for you with a hands lifted high in praise, and it's you, Lord, we adore. We're singing hallelujah. We will wait for you. We will sing a praise, singing Samahan niyo po ko at makibukas tayo sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 66, talata 1 hanggang 5. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pupurihin nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Sama-sama po nating purihin ang ating Diyos sa ating mga tahanan, sambahin ang Kanyang ngalan. Katulad po ng ating binasa, sama-sama nating dakilain at kilalanin ang gawa ng Diyos na kahanga-hanga. Purihin po natin ang ating Diyos. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head
and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. We sing your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. We sing all my life. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat nga po at meron kaming isang Diyos na matatakbuhan sa sandali ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Panginoon, alam po namin na meron ka pong plano sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, napahintulutan mo ang mga nangyayari po sa aming bansa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy ka namin makilala, Panginoon. Matuto kaming magpakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin pa rin po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan sa aming mga pag-iisip, sa aming puso, Panginoon. Ang
aming mga espiritual na buhay, ang aming mga physical na katawan, Panginoon. Patatagin mo nga po kami, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, at meron kami isang Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami hahayaan, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming itinataas sa mga sandaling ito, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang amin nga pong mga pastor na gagamitin mo, Panginoon. Bigyan mo rin po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maihayag nila, Panginoon, ng maayos at malinaw po sa amin ang iyong mga salita. Salamat nga po muli, Panginoon. Pinpuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa espiritu at katotohanan, Panginoon. At dalangin pa rin po namin, Panginoon, ang mga pinanghihinaan ng loob, Panginoon. Palakasin mo nga po palakasin mo nga po sila, Panginoon, hindi lamang po ang physical nilang katawan, pati nga po, Panginoon, ang kanilang mga pag-iisip, Panginoon. Marami na nga po, Panginoon, ang mga tinatamaan na mga paghihina sa kanilang isip, Panginoon. Tulungan mo nga po sila, Panginoon. Inilalapit po namin ito, Panginoon, na may pagpapakumbaba at humingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawa pang mga kasalanan. Salamat nga po muli. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. At salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Joy of my desire, and all-consuming fire, Lords of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my peace, comforter and friend, wonderful, so beautiful, you are to me. Spirit and in truth, I worship you in His Spirit and in truth. Yes, so loud. There will never be a friend as dear to me as you. Joy of my desire, and all-consuming fire, the Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. For you are now my peace, comforter and friend, wonderful, so beautiful, you are to me. We will sing, I worship you, Lord. I worship you in His Spirit and in truth. I worship you. I worship you in His Spirit and
last time we will sing this to the Lord. We worship you, Lord. And I worship you in spirit and in truth. we worship you. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. And there will never be a friend as dear to me as you. Sa magandang araw po, patuloy niyo po akong samahan sa pananalangin para sa ating mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa araw na ito. At patuloy na wini-welcome ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Saan man po kami, Panginoon, nasa bahay o nasa bahay panalanginan, sa man pong lugar, Panginoon, ay patuloy mo po kaming katagpuin. Patuloy mo po kaming samahan. Pinupuri ka namin sa pagkakataong ito at idinudulog namin sa iyo ang aming gawain sa araw na ito. Patuloy mo pong kasihan ang bawat isa sa amin. I-bless mo, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito. At patuloy namin nilalapit sa iyo ang mga young couples and young adult, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang gawain ng mga kapatid naming ito. At patuloy na lumago ang bawat isa ng ayon sa iyo, Panginoon. At patuloy namin pinupuri, pinasalamatan ang lahat pa po na gagawin mo sa bawat isa sa amin. At sa aming pagsamba, patuloy mo po kaming pagpalain, patuloy mong kasihan ang gawain ito, O God, hanggang sa matapos. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ginawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan ngayon. Iniligay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmay, hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya at masiyahan habang sila'y nabubuhay. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Walang bagay na may dadagdag doon o anumang bagay na maaalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Ecclesiastes Kabanata 3, talata 11, 12 at 14. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verses 1 to 7. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, maganda ang bihis at handa siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ay magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin,
isulat mo, maaasahan at totoo ang salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ay makakamtan ng matatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Purihin ng Diyos sa mga salita niya. Pagpalang patuloy na pagpupuri at pagsamba po sa Diyos at pagbubulay ng kanyang banal na salita. Salamat po na patuloy tayong sinasamahan ng Diyos at ngayon po sa mahigit ng isang taon na pandemic ay patuloy po ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos. At ngayon nga po ang pinagbubulayan natin yung Diyos na kayang gawing maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Kung naalala po nyo, ang una nating pinag-aralan ngayong buwan ng Mayo ay yung sa mga ngaral na sinasabi po na sa tamang panahon, ano man ang nangyayari sa buhay po natin, iba't ibang bagay man na nangyayari, ngunit kayang gawin ito ng Diyos na maganda, beautiful sa tamang panahon, in His time. Kaya po ito ang ating pinapahayag, no? Unang linggo. No? Kalawang linggo po naman, pinagbulayan natin yung ang Diyos ay kaya niyang baguhin yung ating buhay. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, the new has come. So wala na yung dating pagkatao, tayo ay binago na ng Diyos at patuloy na binabago. At minsan ang sabi po ng iba, sana all na lang baguhin ng Diyos. Tama din po yun kasi po pinag-aaralan ngayon natin sa aklat po ng Pahayag, Kabanatang 21 na binasak po kanina ay babaguhin na ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya samahan niyo po ako sa maiksing pagbubulay ng salita ng Diyos patungkol po dito. Mababasa po natin sa Pahayag chapter 21 verse 1 ang ganitong pangungusap. Sabi po ni Apostol Juan, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at wala na rin ang dating daigdig. Wala na rin ang dating dagat. Wala na rin ang dagat. Kaya ang isa pong katotohanan na mababasa natin dito sa pagbabago ng Diyos sa lahat ng bagay, una yung merong pagtatapos ng bagay dito sa mundo. At mawawala ang lahat ng bagay dito sa mundo at maging sa kalawakan. Yun po ang sabi. Kaya po, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan bago po papalitan ng bago. Para po yung, yung telenovela, di po ba? Kahit gaano siya kahaba, na minsan pinagtsatsagaan nating panoorin, pero meron siyang pagtatapos. At kahit na meron pa siyang part 2 o part 3 o part 4, meron pa rin po siyang katapusan. So, ganun din po ang kasaysayan dito sa mundo. Darating araw na ito po ay may ending o katapusan. Gaya po ng sinabi doon sa 2 Pedro, din talatang 3, kabanatang 10, talatang 3, sinabi, ngunit ang araw ng Panginoon, yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, ay darating tulad ng magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Patutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Kaya nakikita po nating bituin sa kalangitan, ang buwan at ang araw, talagang darating pong araw na talagang siya ay mawawala at maging po ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya ito po yung sinasabing end of the world. Pero wag po tayo malungkot kasi nga po ang sabi rito ay papalitan niya ng bago. Para po ba yung meron tayong cellphone pagkatapos biglang nag-blackout, hindi na natin magamit. So malulungkot tayo sa isang banda. Ngunit pag pinalitan yun ng mas maganda at bago ng isang tao, di po ba masaya tayo. Kung halimbawa meron kayong bahay tapos talagang sirang-sira na at talagang halos hindi na matirahan.
Tapos merong nagbagandang loob, binigyan ka ng bagong bahay na napakaganda, na kuminsan ay pinopost pa natin sa social media, pangarap natin mga bahay. Di po ba napakalaking kagalakan yon para sa atin, hindi tayo malulungkot. Pero huwag na natin isipin yon, hindi po yun mangyayari. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, yung Diyos, papalitan niya ang lahat sa atin ng mas maganda. Ano man yung nawala natin dito sa lupa, kung tayo mananampalataya, ito man ay mahal natin sa buhay, ito man ay mga maaaring mga material na bagay na mawawala pagdating ng araw. Kung tayo mananampalataya sa Diyos, meron pong sabi rito, bagong langit at bagong lupa at marami pang mga bagay na ipapalit ng Diyos. Kaya po yung una sabi, bagamat mawala na, ngunit nakita ko isang bagong langit at isang bagong daigdig. Yan po ang ating mararanasan pagdating ng araw. Kaya po, huwag po tayong mabahala. Kung minsan may mga tao sabi, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit napakaraming kahirapan dito sa mundo? Bakit pinapayagan niya ang pandemic, ang iba't ibang klase ng kahirapan dito sa mundo? Nung sinasabi po ng Diyos na papalitan niya ito ng bago. Una nga po, yung plano ng Diyos sa tao, nung una pa man ay maganda. Ngunit dahil sa kasalanan, o dahil meron tayong sariling pasya at nagkasalang tao, ay pumasok ang parusa ng Diyos. So, hindi natin po masisi ang Diyos dahil siya po ay bagamat siya ay Diyos ng pag-ibig, siya rin po ay makatarungan at banal at nagpaparusa sa sino mang gumagawa ng pagkakasala. Sapagkat tayo din po ng Diyos na magkaroon ng kasalanan dapat. Ngunit salamat po ang Panginoong Yesus pumarito at siya nga yun talagang naghirap para po mabayaran ang ating kasalanan at balang araw maalis tayo sa kahirapan, anumang kahirapan dito sa mundo. At sinasabi po rito sa ating pinag-aaralan, meron pong pagtatapos ang mga bagay na yon at papalitan pa ng Diyos ng bago at mas maganda. Kaya po, ang pangalawang binabanggit po rito nga ay yung bagong langit, bagong lupa. Mawawala na yung dati, may katapusan, tapos papalitan ng bago. At marami pong mga bagay din dito na binabanggit tungkol sa pagbabago na yon. Sabi po sa verses 2 and 3 ng chapter 21 pa rin ng pahayag, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. So ito po isang magandang pagbabago. Ibababa ng Diyos ang lungsod na pinalarawan po rito sa Jerusalem. At kung babasahin pa natin mabuti, yung chapter 21 ay napakaganda po ng lungsod. Maaaring hindi po ito literal na bumababa talaga yung isang lungsod. Pero makikita po natin dito na ang Diyos ay willing na manirahan na sa piling natin. So napakaganda po ang pagbabago yun. Na bagamat ang Diyos ngayon ay nasa lahat ng dako, pero yung malaking pribileyo na ikaw o tayo ay maging bayan ng Diyos at manirahan sa kanyang bayan, sa kanyang tahanan. Hindi po ba napakagandang katotohanan yan sa ating buhay na dapat po nating abangan sa ating pananampalatayang Kristiyano. At marami pong binabanggit dito, sabi ay sa panahon ng pagbabago, sa verses 22 and 27, hindi na natin kailangan ng templo o anumang bahay-sambahan sapagkat ang Diyos na ang magiging templo natin. So ang ibig po sabihin, kahit saang dako ay magiging lugar na ng pagsamba sa Diyos. Bagamat nasa lahat din siya ng dako ngayon, pero sa panahon pong iyon, alam po natin na ang presensya ng Diyos ay talagang nasa ating lahat at kahit saan lugar tayo, pwede tayong magpupuri at sasamba sa Kanya. Kaya po nga yung pagpupuri at pagsamba ay talagang ginagawa natin araw-araw at maging po sa araw ng linggo kasi ito po ang isa sa talagang gagarapin natin at gagawin natin doon sa bagong langit at lupa o daigdig na o tirahan na ipagkakaloob sa atin ng Diyos.
Sabi rin po doon sa verse 23, hindi na natin kailangan ang araw o ang buwan upang bigyan liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang magbibigay ng liwanag doon. Ang kordero naman ang siyang ilawan, at sa liwanag na ito lalakad ang lahat ng naroroon. Kaya po dahil wala na yung araw, pero hindi na rin po madilim dahil po meron pong liwanag na nanggagaling sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ay liwanag na hindi ka mapapasok at posibleng hindi na rin tayo masisilaw kasi nga po meron na tayong glorified bodies pagkakataong yaon. Kaya makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang liwanag na sinasabi pa nga sa banal na kasulatan, mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat. Ganun pa man ay madarama natin yon at makikita natin. Hindi na natin kailangan ng ilawan. Sabi pa rin dito, wala na yung dating dagat. Sapagkat yung dagat po ay bagamat dyan na nakukuha yung ating mga yamang dagat sa ngayon at kuminsan pinag-aawayan pa rin yung mga lugar sa dagat, di po ba? Pero aalisin na yun ng Diyos. Kasi po sa Biblia, yung dagat, doon nagmumula yung mga hindi magagandang bagay kagaya po ng bagyo at malalakas na alon. Kaya po magkakaroon na ng katahimikan, kapayapaan sa lugar po na yun. Wala na rin pong masasama, sabi po doon. Hindi na makakapasok doon anumang bagay na marumi, sabi po doon sa verse 27, sa paningin ng Diyos. So lahat po ng gumagawang masama, bawal po doon. Kaya tayo nga po ay binago na ng Diyos. Meron po silang ibang lugar, ng tawag po doon ay walang hanggang kamatayan. Kaya di po ba napakaganda kung doon sa tirahan natin sa kabilang buhay ay wala na magnanakaw, wala na po mga mamamatay tao, wala na mga mandaraya sa lugar na yun kasi nga po ang nandoon ay mga mananampalataya sa Diyos. Kaya napakaganda pong lugar po iyon. So marami pa pong pagbabago, maging ang ating katuwang lupa na kuminsan ay humihina, ay mapapag-aralan natin hopefully sa isang linggo na babaguhin pa rin ng Diyos ito. Kaya po napakagandang pagbabago binibigay ng Diyos. Kaya sa panghuli po, sabi ng Diyos, ako ang Alpha at ang Omega, ang Panginoong Yesus. Yun po yung mga Greek letters ng alphabet, yung simula at saka yung pagtatapos. So, ang Panginoong Yesus is our, sabi nga po, beginning and our forever. At sabi niya, naganap na ang mga pangyayaring ito. Matutupad o natupad na ang pangyayaring ito. So dito sa pahayag, sinabi po na parang tapos na, hindi pa nga naganap, di po ba? Ito ay sa future pa o sa hinaharap pa na nakita ni Juan. Pero sabi po ng Diyos, naganap na. So mawawala yung dati, papalitan ng bago, at sabi po rito, naganap na. Natapos na ito. Bakit po ganoon? Kasi nga po yung plano ng Diyos sa sangkatauhan mula pa sa simula hanggang sa walang hanggan ay tapos na. Nakita po na yun ng Diyos. Kaya para sa Kanya ay naganap na. Para po yung yung balikan natin yung movie. Hindi ba yung movie ay may pag ginawa po yon may simula. Pero alam na nung sumulat yung katapusan. Yung scriptwriter noon, alam niya na ang lahat. At alam niya na yung ending noon. Kaya alam niya na ang buong pangyayari. So kahit na nagsimula ka pa ng manood, yung sumulat, alam niya na yung katapusan. In a sense, ganun po. Yung Diyos alam na niya yung sa simula at hanggang sa wakas. Ang kaibahan lang po, yung sa script ay talagang kailangan sundin nung gumaganap yung nakasulat at kung ano yung mangyayari. Pero po sa pananampalatayang Kristiyano, alam po natin na meron tayong sariling pasya sa mga bagay-bagay. At kung magpasya tayo na hindi manampalataya sa Diyos, mapupunta tayo sa kapahamakan. Ngunit kung magpasya tayo na sumampalataya sa Panginoong Yesus at ipamuhay ang kanyang kalooban, alam po natin na maganda ang ating magiging kahihinatnan. Pero lahat po alam na yun ng Diyos. Kaya naman po ang mangyari dito sa mundo na mga kahirapan na binabanggit din dito sa pahayag na mawawala, ay sinabi niya na mawawala na ito. Wala ng pagluha, wala ng kalungkutan, wala ng mga bagay na hindi magaganda mangyayari sa atin sapagkat lahat ay magiging maganda na.
Kaya abangan po natin yon sa pananampalatayang Kristiyano. At sa panguli, sinabi po ng Diyos na isulat ang mga bagay na ito kasi ito ay totoo at maaasahan natin sa ating buhay. Kaya po nawa ito ay maging kalakasan patuloy ng ating pananampalatayang Kristiyano at magkaroon tayo ng buhay na pag-asa para po sa Kanya at talaga pong pagpatuloy natin yung sinimulan natin hanggang sa mapalitan ng bago ang lahat ng bagay. Kaya purihin po ang Diyos at pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o maikukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang
Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Oh Diyos, Sa'yo ang papuri. yes, sir God. At pasasalamat, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, O Diyos, sa'yo ang papuri at pasasalamat. O ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. O Diyos, sa'yo ang papuri at pasasalamat sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Pahayag chapter 21 verses 3 to 5. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Pagmasdan ninyo, binabago na ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito." Magkakaroon na po tayo ng huling panalangin at isama rin po natin ang mga mahal nating nanay sa panalangin kasi po noong nakarang linggo ay hindi nga po natin sila naisama sa prayer. Muli po, manalangin po tayo. O Diyos na aming manlilikha at nakakaalam sa lahat ng bagay, nagpupuri po kami sa inyo na pag natapos na ang lahat ng bagay dito sa mundo, papalitan nyo ito ng mas maganda at bago. At salamat po na kami ay kasama sa inyong magandang plano sa magpawalang hanggan. Nais din po namin pasalamat sa mga nanay sa kanila pong pangangalaga, pagmamahal, pag-aasikaso sa kanilang mga anak at sa pamilya. Panalangin namin na patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan kung paano po nila
gagabayan ang kanilang mga anak at maging malapit sa inyo. Dalangin din po namin na sila ay patuloy na lumago sa inyo sa pananampalataya at maging mga tunay silang ilaw sa kanilang mga tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyo pong pagbibigay sa kanila ng pagpapala at patuloy sila maging pagpapala sa maraming mga tao. At ngayon po, patuloy nyo rin kaming ingatan, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na alam namin na ang plano nyo sa amin ay hindi masama, kundi mabuti. Kaya Panginoon, sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat sa inyo, lalo na sa panahong ito. Salamat po sa aming Panginoong Hesus na siyang patuloy na aming hari at nangunguna sa amin at nangangalaga sa amin bilang mabuting pastol. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na nasa aming mga buhay, na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Siya rin patuloy na nagpapabago sa buhay namin at nawa po patuloy kaming maging handa sa inyong pagkilos sa buhay namin. Patuloy ang inyong pag-ibig, ang inyong kapayapaan at kagalakan ay mahayag sa aming buhay. Bigyan niyo po ng kaaliwan ang mga dumaraan ngayon sa kalungkutan at ang inyo pong patuloy na pagsama ay sumaming lahat. Purihin po kayo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ngayon po, tanggapin natin ang tagubilin at pagpapala ng Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa iyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siyang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Ang kapayapaan ay sumayin niyong lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo at sa kanyang dakilang pangalan, tanggapin natin ang kanyang tagubilin at pagpapala. Amen. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko.
Dama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama